si Sir Victor Salas, the Philippine Looper. Iikutin niya yung Pilipinas. Second time niya na itong gagawin. Welcome to Ginubatan, sir. Sinalubong ko na si Sir Victor Salas sa Paulo, Licao City. Halos alas 10 na ng umaga kami nagkita. Sabi ko sa kanya, sasamahan ko siya hanggang Legazpi City na aabutin din ng 30 kilometers. Pero hanapin daw muna namin yung bahay ng Orbigo family dito sa Banao, Ginubatan, Albay. May bibigay daw kasi siyang bracelet na gawa niya. At pati na rin sa bayan ng Ginubatan, dadaanan namin yung Vice Mayor. Kasi yun ang bilin sa kanya ng kaibigan niya. Dahil may konting tulong daw ibibigay si Vice Mayor. Ano yan, sir? Esther Carinderia. Tatanong-tanong tayo dito mamaya. Pero along the road naman po sila, no? Tanong-tanong natin. Kaya, magawa lang po. Saan ito nilus ko po? So, Esther Carinderia. Esther Carinderia po. Esther Carinderia. Ito nga yung isa, flower shop. Salamat, salamat. Esther ko yun. Abante tayo konti. Doon kasi yung PCA. Yung parang kayo ng Banao. Parang nandiyan siya. Pero dito po sa Bicol, ang mga dadaanan nyo dito sa Ginubatan, halos yan po. Doon sa Daraga or Albay, wala nang iba? Wala na po. Ito lang po. Bali, dyan sa may karatulan ng LCC, bali, parang dyan na po yung gate ng PCA. Sa may guard, dyan na po yung PCA. Hinahanap namin ang Esther Carinderia dahil malapit daw doon ang bahay ng Orbigo family. Doon, nasa tapat na sana namin, lumampas pa rin kami. Sir, pwede natin i-message ulit siya kasi ito na yung PCA. Bali, nakalampas na tayo sa gate. Bali, ito na po sir yung PCA. Ang bahay nila, harap daw po ng PCA. Hindi po, ayun po yung wala palang karatula yung harap ng PCA. Hanapin mo si Senate. Wala kasi yung nakantay po. Wala pa po, wala pa. Dito tayo nag-merienda kanina. Oo. Meron po
kasi tayo nadaanan doon? Barangay, no? Barangay. Babalik ulit po tayo. Alin ka rin din dyan? Dito, kung pinababa ka ng nalay ni Kuya Ray. Dito ba? Oo. Paano kayo mo? Alam mo pa yung mag-tuloy. Yun pala. Kala ko may karinderya. Harap lang kasi eh. Yun pala yun. Makakadaan po tayo. Kasi tulungan kita. Sobrang bigat po. Dito na lang po. Oo. Dito na po. Kanina, tinatawag ko. Yun pala. Tuloy-tuloy na si Kendall eh. Gumagawa at nagbebenta ng bracelet to Sir Victor. Isa na rin ito sa paraan niya para makalikom siya ng pondo para lang masuportahan niya ang kanyang paglalakbay. At syempre, sinuportahan na din natin si Sir Victor kaya bumili na din ako ng bracelet. Sige doon, ikot na lang tayo. Sir, dito tayo sir. So, ito na yung munisipyo ng Ginubatan. Opo, ito. So, tatanong tayo dito yung opisina ni Ma'am Gemma. Tatanong tayo sa police bureau. Sige po. Hangad niya ikutin ang Pilipinas sa pangalawang pagkakataon. 70 kilos mahigit ang dala-dala niyang gamit kasama na ang bigat ng bisikleta. At halos laman ng kanyang bag ay mga gamit sa paggawa ng bracelet. Bayan ng Ginubatan. Siyempre kasama natin si Sir Salas. Nila sir, nung bike day mo, yung matatapos na yung closing o closing bali taga ang banda yun taga Antipolo yung e-bike pero parang folding bike siya na e-bike parang nagkakahalaga ng 54,000 bata ko eh siguro mga nasa 20s. Approaching kami ng Tamalikan Bay. Time check 1:50. Tiwala lang talaga. Sir, yung backpack ko pwede ako makakarga. Mamaya. Kargahin ko mamaya. Mamaya pag-ikuan, ito kargahin ko pag-alis natin dito. Para bawasan na konti. Sa ngayong araw lang lang ito. Ito unang
huminto dito sa bypass Kamalig Albay dahil sa malakas na ulan. Time check, sa Malapog talaga. Kasama pa rin natin sa Sir Victor Salas. Nais din ni Sir Victor na balikan ang mga liblib na lugar at mga hindi pa niya napupuntahang lugar. Lalo na ang mga katutubo. Gusto din niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paggawa ng bracelet at ang kanyang husay sa pagluluto para sa kanilang dagdag pangkabuhayan. Parang weekend yata sir yung pagpunta mo dito. Picture lang sir. Layo pa. Right out kami Pagsawa Ruins kami naman Ligas. Sayang, bago na naman si Mayon pero kanina nagpasilip siya. Umulan din. Ito medyo hindi na masyado. Hindi ako nagkampay dito kami galing station. Parang Phoenix pa rin sir yung ito ano pala. Ayan yan, bago na ng donuts. Napahinto na naman kami ni Sir Victor dito sa Banyag Daraga Albay at sa may Bicol University dahil sa malakas na ulan. Alas 4 na ng hapon, sinalubong na kami ni Kuya Sam dito sa may Washington Albay. So time check 4 o'clock 4 PM. Dito na kami sa Legazpi City, Legazpi City na. So punta kami ng Marcatero, hindi si Jamie, Stevie at si Jeremy din. Si Kuya Sam nga pala nag-advise sa akin na nasa Bicol na si Kuya Victor. At si Kuya Sam din ay isa din Bicolanong siklista. Years old na si Sir Victor. Nakaranas din siya ng matinding depresyon.
na halos 10 taon din niyang nilabanan. Isa sa mga nakatulong para malabanan niya ang depresyon ay ang pagbibisikleta. At higit sa lahat, ang kanyang pananalig sa Diyos. Maging unity ba yung biking communities? Siguro kung mayroong na-achieve yung isang tulad natin na lugar, kasi para sa atin yung lahat dinededicate ko itong travel ko sa mga siklista. Once na na-achieve ko itong aking mission, so para sa atin to tayo yung mag-gain sa lahat ng biking communities. Wala po itong personal na bali sa akin, ang gusto ko lang is maging unite tayong lahat. Sobrang dami natin nagbabike dito sa Pilipinas. Kasi magandang tignan at tularan yung isang komunidad na nagkakaisa. Kahit magkakaiba-iba ito ng prinsipyo. Pero sa akin, pagka nagawa ko to, para sa atin ito yung lahat, ang Pilipino kong second time, para sa lahat ng siklista to. Maraming salamat. Dito na sa Albay mag-overnight si Sir Victor at kinauyasam siya matutulog. Sa anis lang Daraga Albay at kinabukasan naman, papadyak naman si Sir Victor patungong Sorsogon at sasamahan siya ni Kuya Sam. Alis na kami dito sa Legazpi Boulevard. Siyempre kasama natin si Kuya Sam, si Sir Victor Salas.